Monthly seasonal cycle sa huling buwan ng nakaraang taon, lumabas na at pinapakitang nanatiling pinakamataas pa rin sa nakalipas na 1980. Diffuse shear line sa pagitan pa rin sa Eastern Visayas, magpapatuloy pa rin ngayong araw at mga kaulapan, magbubunsod pa rin ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan sa halos buong Eastern Visayas at Southern Luzon, kabilang na rin ang bahagi pa rin ng Northeastern Luzon. Pero mas nalalabi ng bansa, magiging fair weather pa rin, pero mas malamang ang gloomy at maaliwalas naman sa kanluran pa rin ng bansa. Monthly real-time earthquake sa buong Pilipinas, online at operational na. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, January 13, 2024. Ang oras sa ating voice from umaga ay alas 10:13 na ng umaga. Halos sa stationary lamang gaya kahapon ang ating panahon ngayon. Ang weather systems pa rin natin ay mananatili ang yung ating shear line at yung malamig bunsod ng umiiral na malakas na amihan. Kaya yung shear line ay medyo diffuse po dahil nga po sa halos wala ng espasyo para sa easterly sa may silangang bahagi ng dyan sa may dagat Pasipiko. At yung most entire ng Southern Luzon at dyan sa may bandang Eastern Visayas ay puro northeast monsoon na po ang mas umiiral. Kaya yung shear line ay manipis na lamang po dahil yung ating easterlies naman ay sobrang makipot na at hindi na nakakapag-accumulate masyado. Sa ating current conditions sa forecast, gloomy, klaro at mostly cloudy pa rin gaya kahapon dito sa atin sa Caloocan at inaasahan pa rin sa iba't ibang bahagi pa rin yan ng Metro Manila maging sa bandang Southern Luzon at Visayas, lalo na sa silangang bahagi. So commonly magkakaroon ng mga ilang light rain showers mas madalas ang iiral sa iba't ibang panig ng silangan ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon at Visayas. Samantala sa ating lowest temperature na yatala sa aking weather station, kaninang 4:18 AM, halos na pareho lamang kahapon na nasa 25.3 degrees Celsius pa rin ang pinakamababang temperatura sa amin sa Caloocan. At sa pinakamataas naman na temperatura kahapon, nakapagdala kami ng 30.2 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 2:58 PM. Ibig sabihin lamang, mababa pa rin ang ating heat index dito sa Caloocan at mas mababa ito at 35 degrees Celsius lamang. So very, very comfortable po. Kung ikukumpara naman natin sa mga iba't ibang weather stations, si Pag-asa sa buong bansa ay wala pong nakataas na at least umabot man lang ng danger level ang heat index sa buong bansa. Hanggang hanggang extreme caution lamang ang umabot. So maituturing itong comfortable na temperatura sa buong bansa. Dahil nga po sa umairal po ang halos gloomy sa buong bansa halos at typical lamang ang dryness sa kanluran ng bansa. Kaya yung heat index medyo mabababa lamang talaga, lalo na sa mga susunod pang araw na mas lalamig pa ng tuloy-tuloy ang ating bansa, bunsod pa rin ng ating amihan. So sa ating peak extremes in past 24 hours, pagdating naman sa alingsangan temperatura ay ang Zamboanga Peninsula pa rin ang nasa stationary of almost 35 degrees Celsius, ang pinakamainit na temperatura sa kanila dyan. Pero sa Baguio City na pinakamababa, bahagya itong tumaas ng konti dahil kahapon kasi ay nasa 12.9 degrees Celsius. Ngayong araw, sumarado po sa 13 degrees Celsius pero pinakamababa pa rin at pinakamalamig pa rin na temperatura ito sa Baguio City. So, napapabalitan na natin ang Benguet ay nasisira na po ang kanilang mga halaman. Well, kung babalikan ninyo ang aking report, last October, ako po ay nagbigay na po ng babala sa mga magugulay natin sa bahagi ng Benguet, lalo na sa mga nag-i-import sa Metro Manila na mga repolyo, cauliflower at broccoli. Hanggat maaga ay babaan ninyo ang presyo at ibenta na po yan sa mababang kalupaan
Para pagdating ng Disyembre at January, hindi kayo mamumblema kapag nagkaroon ng sobrang baba ng temperatura. Ngayon ay napapalitang ipinamimigay na lang daw yung mga repolyo na nanggagaling sa Benguet dahil nga po sa nasisira ito at wala masyado daw na benta. Kasi nga po, hindi po sila nagbababa ng presyo kapag papasok po ang December. Alam naman natin taon-taon, tumababa na husto ang temperatura. At kapag sobrang baba ng temperatura, nasisira po yung mga pananim na gulay dyan sa Benguet area na kung saan nagtatanim sila ng mga repolyo dahil nga po sa nagkakaroon ng frostbite at nasisira ang mga pananim. Ngayon, marami na namang tonelada na nasasayang na naman dahil nga po sa medyo ganid po kasi yung ilan sa kanila dyan. Kung binababaan na sana nila ang pagbenta nila ng mga gulay, mga November pa lang, at least bagong itatanim na lang ang itatanim ngayong December at pagpasok ng bagong taon. At least hindi po sila malulugi sa kanilang mga pananim. Pero huli na pong lahat, may mga iba ay talagang pinamigay na lamang ang kanilang mga repolyo ayon sa balita. Well, sa ngayon, mababa nga po ang temperatura at inaasahang mas mababa yan sa bahagi ng Benguet. Automatic yan, pero sa Baguio City na natiling pinakamababa ang temperatura dyan. Pagdating naman sa inulan, ang Borongan Eastern Samar naman ay inulan ng 91 mm na moderate and heavy rain showers. Maring light rain to moderate ito pero maghapon halos ang naging pag-ulan. Wala naman tayo naitala ng mga ilang pag-ulan sa Metro Manila so far. Kaya diretso agad tayo sa ating outside humidity na natiling moderate at 72% po yung outside humidity natin. Ang ating atmospheric pressure ay nasa 1,013 hectopascals po ito. Kabababa lamang po at steady ito since last hour. Yung ating outside humidity, bumababa ito ng 2% since last hour. Pagsapit naman sa ating high tide and low tide status ay manatiling mababa maghapon ang ating karagatan dyan sa Pampang na Manila Bay. So medyo layo-layo pa rin sa ating malilitas sa sakyang pandagat o mga mangingisda. Ang ating air quality nasa 52 po ang ating particulate matter index or 12.55 micrograms per cubic meter in particulate matter 2.5. So nasa moderate po ito. Magmas po tayo mga folks dahil yung thermal inversion ay nanatili pa rin umiiral at hindi masyado nakakausad pa itaas yung mga air pollution mula dito sa ground, lalo na dito sa cities natin sa NCR. Sa ating almanak, sumikat pong haring araw kaninang 6:24 AM at tinasan lulubog ito mamayang 5:44 PM. May 4% na pong illuminated o waxing crescent ang sinag ng buwan. So, pasok na po tayo sa report ng moonrise. Bukas po ng ngayong araw po, mga 8:04 AM. Double check ko kung ngayon pa lang ito nagmo-moonrise. Yes, tama po. According sa ating sun and moon position, kaninang 8:04 AM po ito nag-moonrise at inaasahang mamayang gabi po ito ng 7:44 PM lulubog. At sa ating local weather outlook, para ngayong Sabado hanggang bukas sa po yan ng Linggo, magiging klaro po ang ating maghapon at maliit ang tsansa din pa rin ng pag-ulan. Wala nga lang percentage kung ilang porsyento, pero base sa ating iconic weather forecast, may mga pagkakataon na magkakaroon ng mga drizzle rain showers. Bukas sa Linggo, magiging partly cloudy pa rin nating maghapon so halos stationary. Highest lowest temperature expected natin in 2 days nasa 29 to 30 degrees Celsius. At sa ating lowest temperature naman ay nasa 22 to 24 degrees Celsius. Samantala, lumabas na po ang resulta from anti-seasonal cycle natin in GISM sa huling buwan ng December ng nakarang taon. At makikita natin na natiling pinakamataas pa rin po ang December na nasa negative 0.78. Although below zero ito, pero nanatili itong pinakamataas di gaya ng mga nakarang taon o sa nakalipas na 1980. Since 1980 po ay mataas pa rin ang 2023 na nasa negative 0.78 degrees Celsius po. So, yung ibig sabihin lamang nito, yung pagdating sa sea level ay halos wala pa rin pinagbago at pinapakitang halos tuloy-tuloy pa rin ang pagtaas ng temperatura sa sea level temperature. Kung pagbabase naman natin sa ating monthly seasonal. Pero
Dahil sa ito ay for global air temperature, ay makikita natin ay yung panahon ng taglamig sa Northern Hemisphere halos wala pa ring pinagbago at panatili itong pinakamataas. So hindi ito maganda sa ating klima at sa ating global warming at marami pa ring mga tao sa mundo ay wala sa magiging epekto. Well, balang araw ay maiintindihan din nila ang magiging epekto nito once na maramdaman na nila yung epekto ng global warming. O mga folks, pwede niyo na po makita ito sa aking website. Operational na po yung ating monthly in real-time earthquake monitoring. At mas detalye ito at mas mabilis na ma-access yung pinaka-pinpoint ng epicenters. At every 5 minutes po ito mag-a-update ha. At automatic nagzo-zoom in yan kung saan yung mga latest earthquake event na magkakaroon. At pwede nyo ma-preview yan just in case na gusto nyo ma-preview out yung details sa baba. Makikita po yan. Ito ay para lamang sa kada araw. Everyday ang lumalabas sa baba. Pero yung sa mapa, yan ay pang monthly. For the whole month of January, so on and so forth. Every month po yan. Pero yung mga details na naka-text fonts ay naka-indicate yan para kada araw lamang o everyday. So, within 24 hours po, yung details yan sa ibaba. Kung gusto nyo ma-recall ng mas detalye. Pero kung gusto nyo naman, through direct map, pwede rin naman po. Dahil pwede nyo pong ma-zoom in yan at mas makikita po ninyo kung ano yung pinaka-pinpoint ng epicenter ng lindol. Ayan, mas kitang-kita, di ba? Hindi gaya kay P-Box, hindi nyo ma-zoom in kung ano yung pinaka-lugar sa bayan ang pinaka-tinatamaan ng epicenter. Gaya na lamang nitong kanina ngayong 10:49 AM. Magnitude 2 ito sa may Kasiguran Aurora. Pero kung sisilipin niyo ng mas malapitan at i-zoom niyo yung map, nasa vicinity ito ng bayan ng parang Kasapsapan or dito sa may bandang Abukay. Di ba? Mas detalye siya. Di ba? Nakalagay dito is northeast ng Kasiguran Aurora. So, ito yung Kasiguran. Kung titingnan ninyo, hindi talaga masyado accurate yung detalye. Pero kung titingnan niyo sa mismong mapa, nasa vicinity pala ito ng bandang southwest ng Dinuyog. Although Kasiguran Aurora pa rin ito, pero malayo naman sa bandang Kasiguran Aurora. Pero kung titingnan niyo yung mas malapitan, mas malapit sa Dinuyog, Kasiguran Aurora. Di ba? Mas malalaman ninyo yung mas close. Pwede rin gamitin ng Dilasag, bandang south of Dilasag, Kasiguran Aurora. Kaysa naman sa Kasiguran Aurora. Pero sa details, Kasiguran Aurora, nakalagay northeast. So siguro, computer generated yan, mula sa data ni P-Box. Pero at least dito, may mga option tayo na pwedeng gamitin. Kasi mas malapit sa Dilasag kumpara naman sa pinaka-sentro ng Kasiguran Aurora. So, yun. Di ba? Mas detalye siya mga folks. At every time nag-update yan, every 5 minutes, kung ano yung latest event ng lindol, automatic ipipinpoint yan dito sa Google Maps. Ituturo niya kagad saan yun. At least madali kagad mamomonitor at napipinpoint. Hindi na ninyo kailangan kalkalin pa sa different layers ng website ni P-Box. Dito pa lang, automatic nalalaman na natin, napipinpoint kagad ng aking Google Maps, nagawa ng inyong lingkod na mas makikita yung actual na details ng mga lindol sa buong bansa. At pwedeng makita yan in details. Halimbawa, gusto nyo i-recall kung anong oras yan, i-click nyo lamang yan, automatic ituturo yan sa mapa. Kung titingnan nyo sa Google Map, di ba, pininpoint niya kaagad kung saan yun. Pag-click nyo, automatic. Then, after niya mag-refresh every 5 minutes, magre-refresh ang page na yan, magre-refresh yan, ipipinpoint niya kaagad kung saan yung latest earthquake event. Yung latest, lagi lang nasa taas, ayun, yung 10:49 AM, ito yun. Yan, pag kinilik nyo. Di ba, mas madali, mas easy, mas convenient po, di ba, mga folks? Yung annual earthquake sa under observation pa rin siya, pero anytime ay i-upload ko na rin yan dito sa aking webpage. May mga ilang fixes pa akong kailangan gawin
At maaaring may madadagdagan pa ito sa aking mga ginawang webpage nito sa details ng Lindol. So, abang-abangan nyo na lamang. Pero ngayon, magagamit nyo na po itong aking earthquake monitoring. At least, mismong gawa na ng inyong lingkod, yung aking ginagamit. Hindi ko na ginagamit yung mismong link ni Pbox mismo. At least dito, meron na akong sariling program na mismong gawa ko na mas madaling magamit at mas madaling ma-access at matingnan lahat ng mga detalye ng mga lindol sa buong bansa. Samantala, diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Patuloy pa rin yung diffuse na ating sea line sa may bandang eastern pa rin ng Visayas area at halos pumapagitan ito ng Surigao del Norte. Yung sea line na yan, nagpapatuloy pa rin ng mga ilang kaulapan sa bahagi ng bandang southeastern o eastern Visayas at bandang northeastern Mindanao na magdudulot po ng mas maulap na himpapawirin dyan at mga kalat-kalat na pag-ulan. Pero typically, mga ilang light to moderate showers ang inaasahan dahil sa ating infrared heavy rain potential, wala tayong nakikitaan na masyadong heavy rain na magkakaroon ng malakasang pag-ulan dyan sa iba't ibang bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon at Visayas. Pero sa bahagi po ng Southern Mindanao, gaya ng aking analysis, ay inaasahan na magkakaroon kayo dyan ng mga ilang moderate na heavy rain showers dahil sa southeasterlies naman na umiiral dito. Yung southeasterlies na yan ay magbubunsod ng mga ilang trough clouds na magdudulot mo ng mga ilang kalat-katapag ulan sa katimugang bahagi ng Mindanao at nadadamay na rin ang ilang bahagi ng Surigao del Sur. So magdala po ng pananggalang sa ulan anumang oras dahil unexpected event po na magkakaroon ng mga kalatang pag-ulan. However, sa buong bansa mula Hilagang Luzon, patuloy pa rin ang umiiral na ating amihan sa halos buong Northern Luzon hanggang Southern Luzon at Eastern Visayas. Mas malawak na po yung coverage na mula dito sa shear line na ito, our frontal system, ay makakaranas pa rin tayo ng cold breeze, malamig na hangin, lalo na sa ilang bahagi ng Luzon at inaasahan din sa bandang Southern Luzon. Magkaroon man ng mga ilang light rain showers, typically mga drizzle rains ito, inaasahan, pero generally magiging fair weather, gloomy po at medyo maganda ang ating panahon. Magiging medyo haze lamang, lalo na sa bahagi ng Northern Luzon, epekto po yan ng amihan. Pero ang kalurang bahagi ng Northern Luzon hanggang Visayas at bandang Mimaropa, magiging mas drier pa rin ang ating paligid dyan at kung titingnan natin sa infrared true color, makikita na nanatiling drier po ang bahagi na yan ng northwestern Luzon. Nanatiling drier yan mula Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Zambales area. Sa portions din ng Mindoro, magiging tuyot din halos. So most cases, ang kaluran pa rin ng bansa ang makakaranas nito. Pero mula sa bahagi ng Bulacan at Metro Manila, magiging gloomy pa rin po tayo, medyo haze at makakaranas din tayo ng medyo malamig na temperatura. At potentially, kung magkaroon man ng pag-ulan dahil sa saturation, mga drizzle o wisik-wisik lamang kadalasan na ulan ang ating iiral. And the rest ng Quezon Province hanggang Bicol Region, mas maulap po ang himpapawin natin dyan. So expected din ng mga kalat-kalat na mga mahihinang ulan hanggang Southern Luzon. Damay na rin ang buong Visayas. Typically, mga mahihinang mga ulan po ang mas maiiral dyan dahil nga po sa ating shear line at concentration ng malamig na hangin dulot ng amihan. Pero generally, magiging mas fair weather pa rin dyan at mga partly cloudy ang mas iiral. Magkakaroon naman ilang mostly cloudy pagitan ng bandang southern part ng Visayas at northern part ng Mindanao. Epekto niya ng concentration ng shear line sa pagitan na yan, kaya magiging mas gloomy po at mas maulap at kalat-kalat din ng mga pag-ulan ang iiral. Mababa ang tsansa ng mga thunderstorms dahil mas malamig po ang temperatura sa himpapawid. Walang masyadong kiskisan ng malamig at init na nagdudulot ng mga localized thunderstorms. Magkaroon man po, medyo case na lamang po ito at isolated. At nabanggit ko na nga po sa buong bahagi ng Northern Mindanao, magiging maulap din po ang himpapawid at mga kalat-kalat na pag-ulan na may mga ilang pagkilat at pagkulog sa buong Northern Mindanao. Mula Surigao del Norte na po yan buong bahagi ng Caraga, Agusan del Norte at Agusan del Sur, hanggang dyan sa may bandang Iligan, sa Lanao del Norte at Lanao del Sur, magiging maulap din po ang himpapawirin and the rest ng Soc-Sajen area. At nabanggit ko na nga po sa katimugang bahagi, maging dyan sa may bandang
Davao del Sur hanggang Davao del Norte, at the rest ng Compostela Valley magiging partly cloudy po, pero magiging humid pa rin ang temperatura ninyo dyan. So iwasan magbilad sa tinding sikat ng araw at magdala naman ng pananggalang para sa di inaasahang isolated mga ilang light to moderate showers. And lastly, sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, despite na magiging maulap at magkakaroon ng mga isolated rain showers din dahil sa southeasterlies dyan sa bahagi ng Surigao del Sur, diyan naman sa hilagang parte magiging partly cloudy din at maalinsangan ang iiral na aabutin pa rin ng 35 degrees Celsius ang temperatura. So, iwasan pa rin mag-dehydrate despite na magkakaroon na magpag-gloomy lalo na sa hapon o sa gabi at madaling araw. So, wala rin tayong inaasahan ano masama ng panahon sa buong bansa. Malamang hanggang sa katapusan na yan. So, diretso agad tayo sa inaasahang wind speed and direction, manatili. At nabanggit ko na nga po yan, yung sea line po posible pa itong mas bumaba at pumagitan yan sa may bandang Surigao del Norte at bandang Surigao del Sur. Ayan probably mga by hanggang January 15, posible po na mas bumaba pa yung ating sea line So, abangan na lang po at asahan po na mangyayari yan according dito sa forecast ng ating wind speed and direction. So halos wala na pong o hindi nakakayanin ng easterlies na mag-accumulate dahil nga po sa umiiral naman na southeasterlies dito sa katimugang bahagi ng Mindanao. So magkakaroon ng much gloomy at magiging mas maulan ang parte pa rin yan lalo na sa silangang bahagi ng Mindanao, silang bahagi ng Eastern Visayas. And the rest naman ng buong Northern Luzon hanggang Visayas patuloy na iiral ang ating amihan. Tuloy-tuloy po yan hanggang this coming weekdays. So expected dyan mga folks. At wala naman tayong magiging balita tungkol sa pamumuno na sama ng panahon. So diretso agad tayo sa posibleng pagtaas pa rin ng alon at dahil nga po sa umiiral natin na malakas na amihan ay naasahang bawal po muna lumayag lalo na sa silangan ng buong Visayas at silangang baybayin ng buong Eastern Mindanao dahil sa loob ng 24 oras ay maaari pang umabot sa 2.5 meters ang taas ng alon dyan lalo na sa Eastern Visayas at Mindanao. So, kung maaari, wag po munang lumayag ang ating maliliit na sasakyang pandagat at maaaring magiging mas malikot ang ating karagatan at bugso ng hangin. Siyempre, damay na ang Northeastern Luzon at baybayin ng Batanes Group of Islands at Ilocos Norte. Pagdating naman sa kanluran, hanggang within 3 nautical miles ang approximate na pwede pong lumayag dyan ang ating maliliit na mangingisda. So, take note na lamang yan, mga folks. Sa ating astronomical event, meron tayong 7 hours pa para sa actual moon in perigee. So ito yung mas malapit sa mundo. So normally yan, kada buwan nangyayari yan, yung moon perigee and apogee. So 7 hours, may 7 hours pa para mangyari yan. So sa oras natin sa Pilipinas, mga bandang 6:36 PM po ito magaganap. So, kung ang mga lugar ninyo hindi masyado gloomy at walang masyadong maulap, hindi gaya dito sa amin sa Caloocan, masyado na namang gloomy, ay pwede ninyong masipatan yan at ipopost nyo yan sa inyong mga social media. Yung magandang crescent ng moon yan, magandang kunan po yan, lalo na bago lumubog ang araw, magandang kunan ngayon yan. Tapos, mas malaki o mas malapitan na makukuha ng bahagya ang moon crescent. Magandang pagkakataon yan mga folks. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Sabado, January 13, 2024.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, January 13, 2024. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit naman anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa may pang detalye na gusto niyo malaman, lalo na sa mga report natin na ngayong umaga na hindi ko na ibanggit. Makikita niyo naman ang lahat ng detalye sa aking webpage para sa gustong malaman at sa mga data feeds mula sa iba't ibang mga weather agencies. Maraming salamat mga folks at magandang araw po sa ating lahat.